Maaga kaming gumising ngayong araw na 'to dahil bago kami pumunta sa church, dadayo muna kaming dalawa ni ate ng breakfast sa bahay ng aming kumpare at kumare. Pinaliguan at binihisan ko rin nga agad diyan si Mati dahil balak sana namin siyang isaman dalawa ni ate, kaya lang bigla naman tinamad si Mati. Nung una nga, husay naman ng usapan namin dalawa ni Mati na isasama namin siya dun sa bahay ng aming kumpare at kumare, kaya lang bigla siyang tinamad, gusto na daw niya sumabay kay nanay at kay tatay. Pagkalabas namin dalawa ni ate sa aming bahay, dumiretso kami dito sa tindahan para bumili ng pansit canton. Sakto paglabas namin dalawa ni ate dun sa store, nandito na rin pala si RJ at si Angie at sabay-sabay na kami pupunta dun sa bahay kung saan kami magbe-breakfast. Pagkarating nga namin dito, grabe nagulat ako dahil napakadami palang pagkain. Patlak nga kasi yan at bawat isa talaga merong dala, kagaya namin dalawa ni ate, share kami dun sa pansit canton. Kung naaalala nyo nga, meron akong vlog nung nagcamping kami sa Turano, yung parang mala Switzerland yung view, kami pa rin yung magkakasama ngayon dito. Napansin ko nga simula nung nagcamping kami at hanggang ngayon talaga namang every week laging merong ganap at kainan, sana nga lang ay wag magkasawaan. Sa totoo lang, hindi naman ako sanay kumain ng breakfast, pero dahil nga sobrang sasarap ng mga pagkain, kaya naman ayan, naparami ako ng kain. Pagkatapos nga namin magkainan, nagdiretso na kaming lahat dito sa church, tapos inabutan ko si Mati naglalaro mag-isa gamit yung eroplanong papel na kanyang ginawa. Meron pa nga yung bangkang papel na ginawa, kaya lang hindi ko na alam kung saan na napalagay. Habang chinecheck ko yung program at line up ngayong araw na to dito sa media room, bigla akong napansin parang may bago ako mukhang nakita. At ito na nga si Fiona, fresh from the Philippines, bagong petisyon, anak ni Kuya Makol. Actually, second time ko na siyang nakita, yung first sa Pilipinas pa, 2018 pa yun, tapos sobrang liit pa niya, samantala ngayon sobrang tangkad na. At maya-maya nga nagsimula ng word of God at si ate yung magsasermon at glory to God sa buhay ni ate kasi sobrang ganda nung message. Hindi ko na nga lang masyado yung na-vlog kasi nga gusto ko mag-focus sa pakikinig. Nung natapos na nga ang aming Sunday service, napansin ko si nanay at yung ibang women's ministry nagpa-practice na ng sayaw para nga dun sa nalalapit naming church anniversary. Tapos isa rin nga sa napansin ko, parang nagkakagulo sila dito sa studio room kasi itong si ate Nicole parang may itinayo na yatang coffee shop. Syempre hindi ko pinalagpas yung pagkakataong to, kaya naman pumila na rin ako. Hindi ko nga alam yung tawag dun sa in-order ko, basta masarap siya, para siyang lasang Milo o kaya Ovaltine. Pagkalabas nga namin sa church, dumiretso na kami dito sa Parco Leonardo. Kung hindi nga ako nagkakamali, yung eksaktong lugar ay Davao. Sabi kasi nito mga kasamahan ko, mas maganda daw kung dito namin ibibili si Mati ng mga gagamitin sa school kasi kumpleto nga daw. May kalayuan nga to mula sa aming bahay dahil mahigit kalahating oras yung biyahe, pero ang maganda naman dito, nabili namin at yung pinabibili ng teacher ni Mati. Nagulat nga ako dahil grade 1 pa lang naman si Mati pero sobrang daming gamit na agad yung kailangan niyang bilhin. Tignan nyo naman yung listahan, dapat lahat to mabili ngayong araw na to. Nung mabayaran na namin lahat ng mga gamit na pinamili namin, nagala-gala muna kami at palibhasa nga first time namin dito, kaya naman sobrang nagandahan kami. Sa kakagala nga namin dito, bigla naming nakita yung mga ninong at ninang ni Mati. Palibhasa nga bata pa si Mati, kaya naman tuwang-tuwa siyang ipinapahili yung mga gamit na gagamitin daw niya sa school. At ito na nga, sakay na kami sa kotse at akala nyo ba sa bahay namin kami uuwi? Hindi, bali dun kami dediretso sa bahay ni Pastora Clara at Tito Nijin. Bali bahay ito ng ninong at ninang ni Mati at itong tatlong babae nakikita nyo yan, kinakapatid lahat ni Mati yan. Pagkarating nga namin dito, luto na lahat yung mga pagkain, bali kakain na lang talaga. Palibhasa nga galing kami dun sa may Parco Leonardo dun sa may Davao, kaya naman ayan, hindi na kami nakatulong sa pagluluto ng inihaw. Bukod sa inihaw, meron din ditong ginisang gulay at saka puchero yata yung tawag dito, di ko lang sigurado. Habang kumakain nga ako dyan, napansin ko maghapon pala kung hindi kumain sa bahay namin ngayon. Nung breakfast sa bahay ni na Kuya Jeff at Elena, tapos nung lunch sa church, tapos ngayon dinner dito naman sa bahay ni na Pastora Clara at Tito Nijin. At kung akala nyo sa Pilipinas lang uso yung Sharon, pati dito sa Italy usong-uso na rin. So hanggang dito na lang. Toink toink!